Live na po tayo. Hello. Live po tayo. Nuggets number 4. Bilisan na natin. May work pa tayo. Sorry. Hello! Live na po tayo. Awat yung tao. Wait lang. Live na po tayo. Ayun na. Pinasa na yung Ate Sheena. Alright. Hello. Andyan na si Ate Sheena namin. Andyan na si Ate CJ. Andyan din si Pastora Jim ba? Okay. Yung lahi na magaganda. Nandyan. Alright. Live tayo. Live. Guys. Nasaan ang mga masusugid na taga-patupad ng greater truth? Dito na tayo. Saglit lang naman tayo. Okay lang. Alright. Ang ating pamagat ay Our Father, Abba. Marahil marami sa atin ang hindi pa rin realize, hindi na pagtanto, hindi na ano bang isang salita sa Tagalog, hindi na sa Ilonggo tawag namin nun pre-Qatar. Pre-Qatar. Hindi ko alam kung Espanyol o ano yun. Hindi na anticipate. Hindi na linawan, kumbaga. Anticipate, hindi malinaw, no? Pero ito, hindi na linawan. Hindi natin hindi natin nakuha malinaw na picture. Pag tinawag natin ang Diyos na Ama, Daddy. Kaya marami sa atin nanlulupaypay pagdating na sa panalangin o sa pagtawag sa Diyos. O sa sabihin natin pakikipagtagpo o kausap sa Diyos. Lagi ko nakakalimutan yung switch. Hello! Andiyan na. Sige, okay lang. Wala pang tagabagtas. Nasaan na sila? Andiyan na si Pastor Dindo. Wala siguro signal or andyan si Ate Ann namin. Sorry kung kailan ako nag-live saka ako nahatsing. Marahil hindi napagpuna ng marami kung bakit nung tinuro ng Lord o nagtanong, alam mo ba na 3 taon at kalahati na sunod-sunuran ng mga disipulo kay Jesus. At sa loob ng 3 taon at kalahati na pagsunod-sunod nila sa Panginoon, wala silang tinanong o wala silang hiniling kay Kristo na turuan sila. Basahin niyo po. Kundi
ituro sa kanila kung paano manalangin. Then nakita nila si Jesus nananalangin. Madaling araw, nakikita nila, gising na si Jesus at nananalangin. Ngunit, ang sinasabing pananalangin ay napaskil sa isipan ng mga Kristiyano na ito ay paghingi, paninukluhod sa Diyos. Kaya marami sa atin talagang pag hindi nasagot ang panalangin, ibig sabihin kulang ang pagtawag sa Diyos. At maraming mga paraan, maraming mga strategies, maraming mga ano na lang ginagawa ng reliyon para makasiguro siya o at least mayroon siyang pag-asa na narinig siya ng Diyos. Ngunit simple ang sabi ni Jesus sa kanila nung hiniling nilang turuan sila manalangin. Yun lang ang tanging mabasa mo sa Bible na hiniling nila na turuan sila ang manalangin. Ngunit ang pagkasabi ni Jesus ganito, Ama namin, our Father. Kaya sinasilent ko to Ang dami. Now, naalala ko yung turo ni Pastor Adja. Kung may time kayo, panoorin nyo. Panoorin nyo, lalo na kayo mga ina. Maganda, napakaganda ng kanyang tinuro. Now, Adja si Mami Angelita. Good evening po. Alright. Eto, ganito. Hindi mo masabi, nung tinuro niya, wala pang buhay Kristo ang Diyos, ang tao. Wala pa. Wala pang buhay Ama, wala pang buhay ay ang. Ngunit, tingnan niyo po ang kaibahan. Sino sa inyo ang ama sa ngayon may mga anak? Na ninegosyo kayo, nagtatrabaho, o nagpapastor, o sa ministry, o saan man. At mayroon kayong pakinabang sa inyong ginagawa na material. Halimbawa sa trabaho, o sa negosyo. At yung mga kinita ninyo ay sinusolo ninyo. Ama kayo. O sino sa inyo ang tunay na ama na sa kanyang pagsusumikap, pagninegosyo, pagtatrabaho, pagpupuyat din minsan, pagpapagal din minsan, na kumita ng sapat na pera, nakabili ng mga ari-arian, at gusto ninyo bilang ama ay ipangalan lamang sa inyo, hindi sa inyong mga anak. Sino naman sa inyo ang palagay ko ay may ganitong damdamin? Ako, ama ako. May mga anak ako. Nagtatrabaho ako. Minsan nagninegosyo rin. Kumikita rin. Kung makabili ako ng ari-arian, hindi ko ipapangalan sa sarili ko. Kung pwede ko ipangalan sa mga anak ko. At pag naisip ko na nakapangalan sa anak ko yan, para sa akin, higit ang kasiyahan ko. Kaysa sa lahat ng yan nakapangalan lamang sa akin. Palagay ko ganon din kayo. Nang kinita ninyo, ang pagpapagal ninyo, hindi para sa inyo. Kung kayo ay pamilyado, may anak, sigurado, una muna sa anak. Hindi ba? So, dito sa ating damdaming ama bilang tao, kung tao lamang, maging ang hayop makita mo, no? Pagbagong panganak, sukdulan, itaya niya ang buhay niya, maproteksyonan lamang ang kanyang mga anak. Nakikita niyo ba? Now,
Ang ama na si Aba, hindi po siya masaya kung ang lahat ng kapuspusan niya ay sa kanya lang at patak-patak lang ilalagay, ibibigay niya sa kanyang mga anak. Hindi siya ama. Hindi siya tunay na ama. Kayo ba ganyan? Kumita kayo ng, palagay mo, malaki-laki, mga 100,000 buwan-buwan. At ang para sa mga anak mo, tig 100 piso lang. Minsan, maaluwang ka, 1,000 buwan-buwan, anak, kaya sa iyo, 1,000. 1,000. Sa akin lahat. Ang problema sa Kristiyano, akala niya, ang Diyos na kanyang ama ay ganyan. May isa akong abogado na barkada noon. Isa siyang custom examiner. Mayroon siya pera. May malaking farm. Lagi ay kami pinapunta doon, pinatutulog. May swimming pool. Okay, libre lahat yan. Minsan, sinusundo pa kami. Dalhin lang doon sa farm. At gusto niya makinig sa akin. Dahil minsan, marami siyang nakita na mga himala sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, dahil sa ating ministry. Ngunit minsan nasabi niya, alam mo, sa dinami-dami na ng inaasikaso ng Diyos, itong problema ko, hindi ko na dapat sabihin pa sa kanya. Ang dami na niyang problema. Kaya tingin natin, ha? Magulang ka ba? Tumawag ka ba minsan sa Diyos? Ang pagkatawag mo, di ba nung araw sa ating reliyon, kasampu tayong ama namin. Anong tingin mo sa ama na Diyos? Bibigyan ka lang ng patak-patak. Ama ka ba? Magulang ka ba? Ganyan ba ikaw sa anak mo? Isa sa problema sa Kristyanismo, tinatawag niyang ama ang Diyos. Ngunit hindi siya naniniwala na siya mismo galing sa ama. Hindi niya na pag-isipan o hindi niya man lang na sandali, ama ko ito Ano ba ako sa kanya? Ba't ko tinatawag siyang ama? At bakit pwede akong tawagin yung anak? Meron bang anak na hindi galing sa ama o sa magulang? Mayroon! Ampon. Pwede. Kaya kung minsan, kapag ampon lang tayo, nalaman natin ba ng huli na ampon lang tayo, umiba. Biglang umiba ang trato mo sa sarili mo at sa magulang mo. Hinahanap mo yung tunay mong ama. Hinahanap mo tunay mong magulang. Ang damdamin, ang closeness, ang pagkalapit ninyo ng nag-ampon sa iyo, bilang ako po, marami akong ampon. Tinuring ko silang tunay kong mga anak. Karamihan nga lang sa kanila, iniwan ako. Okay, malalaki na. Okay lang yan. At least, nung panahon na sila na sa akin, ibinigay ko lahat ng pwede ko ibigay. Ngunit, ang ama natin na si Aba, hindi po iba sa atin. Bago palalangin ng sanglibutan, tayo po ay galing sa Kanya. Now, itong ama na ito, gusto ko mga 2 talata lang basahin natin para hindi kayo mapagod. Pero ikwento ko po. Naglalang ang Diyos ng langit at lupa. Sa Genesis chapter 1, verse 1. Walang tao. No? Wala siya nilagay na tao. Ngunit
nung nagrebelde ang isa sa pinakamaganda niyang anghel, ay nagalit siyempre ang Diyos. At yung pinakamaganda niyang anghel ay nagtangay pa ng 3 bahagi ng mga anghel. At itinapon sila ng Diyos sa lupa. Dito sa mundo. At sigurado ako na sa mundo, dahil limitado na sila, doon na sila, nagtantrum. Kaya nawala ng hugis sa mundo. Alright. So, ang Diyos, kinuha niya sa loob niya ang lahat ng pwede niya ipadala sa lupa. Lalangin natin ang tao na ating wangis at katulad at ibigay sa kanila ang kapangyarihan sa lupa. Okay? Genesis 1:26. Alright. Alam natin na yung sinabi niyang let us doon sa Hebrew, ang pagkasulat ay yarad. Ibig sabihin, ibaba natin sarili natin upang makita tayo sa lupa. Alright. So, nangyari nga. At sabi niya doon sa tao na hiningaan niya ng kanyang buhay. Hiningaan ng buhay. Kaya yung alabok, yung lupa na hinugisan niya ayon sa kanyang larawan, may tenga, may ilong. Lupa pa rin, siyempre. Magkaling na artist ang Panginoon. Sigurado yan. Pero nung hiningaan niya ang lupa, ng kanyang hiningaan ng buhay, ang lupa, naging laman, naging buto, nakakita, gumalaw, nakakapagsalita, may kaisipan, may damdamin, at sigurado, may espiritu. Ngunit dahil sa ang tao ay may sariling teritoryo, may sarili siyang desisyon at hindi siya robot. Sabi ng Diyos, yung punong kahoy na yan, may bunga yan. Ang bunga niyan, mabuti at masama. Pag kinain mo yan, mamamatay ka. So sa mundong ito, walang tao na gumagalaw. May desisyon, may damdamin, may kaisipan. Nang hindi lahat ito galing sa Diyos. Mula ito sa Diyos. Hindi totoo ang tao galing sa alabok. Hindi po. Hinubog ng Diyos ang alabok. Ginawa niya katawan. Basahin niyo. Puro alabok yun. Pero ang alabok, kapatid, ang kamay ng Diyos. Sa oras na nahawakan ka, nahawakan na namang bagay, ang bagay na yan, nagiging banal. Sigurado. So, alabok pa rin siya. Pero ginawa siyang banal. Siyempre, banal lang humawak eh. Bumaba nga ang Diyos doon sa bundok eh, kung saan nagtagpo sila ni Moses eh. Tinawag yung bundok na yun na banal. Sabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa buong Israel, walang lalapit sa paanan ng bundok. Maging aso, walang lalapit. Sino mang lalapit sa paanan ng bundok, mamamatay siya. Bakit? Dahil ang bundok na yun, naging banal. Hanggang ngayon, tinatawag nila banal na bundok. Tandaan mo na nag-usap sila ni Moses doon sa nasusunog na damuhan. Lalapit si Moses, tiningnan niya. Bakit nasusunog? Pero hindi nasusunog. Umaapoy pa hindi nasusunog. Narinig niya ang boses ng ama, ni Ayam, ni Aba. Moses, Moses, hubarin mo ang iyong sandalyas. Dahil ang kinaroroonan mo ay banal. Ibig sabihin,
naroon ang presensya ng Diyos. Doon sa lugar na yon, doon sa lupa na yon, naroon ang presensya ng Diyos, at ang lupa na tinutungtungan ni Moses naging banal. So malinaw, hinawakan ng Diyos ang labo. Natural naging banal. At hininga niya, hindi pwede ilipat ang hininga ng buhay na banal na Diyos sa hindi banal. Palagay ko, justified. Ano pa? So banal siya. May buhay siya ng Diyos. May hininga siya ng Diyos. Pero sabi niya kay Adan, pag kinain mo yan, bungang kahoy niyan, kahit gaano tayo kabanal, kahit gaano ako kabanal sa iyo, gaano ako ka-Diyos sa iyo, mamamatay ako. So, kung iisipin mo, tinalo ng bungang kahoy ng mabuti at masama ang buhay Diyos na nasa kay Adan. Tinalo. Ang banal na buhay na naging banal din ang kanyang lahat. Walang nagawa ang buhay Diyos kay Adan. Talunan na buhay Diyos. Ngunit sabi niya sa Genesis chapter 3 na pinreach ni Pastor Jack, verse 15, sabi niya, pagdating ng araw, ang binhi ng babae na yan, sa oras na tinuplaw mo ang kanyang sakong, bubutasin niya ang iyong bungo. Pagagalitin ko kayo. Sa sobrang galit mo, hindi mo naisip na sa oras na tinuklaw mo ang kanyang sakong, dahil sa ngit-ngit mo sa kanya, sa sobrang galit mo, nasa pawang kadamdamin mo, tinuklaw mo ang sakong niya. Sa oras na pinako ang sakong ni Jesus, tinuklaw mo, basag ang bungo mo. Kaya nung pinako na, hindi pa naipapako siguro, tuwang-tuwa si Satanas, nakabayubay si Kristo sa krus. Nung pinako na, yes! Sabi siguro ni Satanas, and then na-realize niya, bunutin! Wag! Siguro sinabi niya gano'n. Na-realize niya, naalala niya siguro, Genesis 3:15. Pero wala na, huli na. Naipako na. Natuklaw na niya ang sakong ng binhi ng babae. Mula noon, ang kamalayan ng kamatayan ay hindi na kailanman mananaig sa mga nailibing na kasama ni Kristo. Lahat ng uri ng kamatayan na roon sa kamatayan ni Jesus. Ang sino mang sumama sa kanya, inangkin na siya nabuhay mula sa patay. Lahat ng uri ng kamatayan, dinanas na niya. Nangyari na sa kanya. Sa iyo at sa akin. Ulitin ko. Nung ikaw ay nangumpisal, nagdeklara na si Yesu Kristo ang iyong Panginoon, at sumampalataya sa puso na binuhay siya ng Ama mula sa patay, sa oras na yan, lahat ng kasalanan na nagdulot ng uri ng kamatayan at lahat ng klase uri ng kamatayan naganap na sa iyo. Nalublob ka sa kamatayan ni Jesus. Ang kamatayan ni Jesus na larawan ng Diyos na hindi nakikita ay total package ng kamatayan.
Sabihin mo na kung mayroon pang sunod na COVID, kung anong pangalan ng mga kalamidad. Lahat yan. He's the same yesterday, today, and forever. Sino man sumampalatay sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay ng Ama, buhay ng Diyos. Wala nang paghahari sa Kanya ang anumang klase ng kamatayan. Ano man ang dating pang kalamidad, kung ang tao kilala niya, napagtanto niya kung ano ang kamatayan ni Jesus sa krus, ang lahat ng ito ay mananaig lamang kapag ang bungo ni Satanas kaisipan niya ay pinaniniwalaan pa rin natin. Tingnan mo, mga doktor, mga dalubhasa, matatalino, mayayaman, pinatay sila ng kalamidad. Doktor ito, kapatid. Now, wala kang makita, mabasa na sinabi ng Diyos kay Adan nung siya'y napasarap, paraiso pa. Wala kang mabasa doon. Sinabi niya, anak, huwag mo kainin ng buwang kahoy. Sa oras na kumain ka niyan, walang pasubaling mamamatay ka. Hindi yan sinabing anak. Wala. Kung mabasa mo sa Matthew, nung tinuruan sila ni Jesus kung paano manalangin, wala kang mabasa sa Old Testament ng ganyang panalangin na tinawag ng Hudyo ang Diyos, Ama namin. Kaya galit sila kay Jesus nung sinabi ni Jesus, ako at ang Ama iisa. Lahat ng gawa ko, gawa ng Ama. Tinuro sa kanila, Ama namin. Dahil doon, pagdating ng Panginoong Yesus sa lupa, doon, alam mo ba na ang Christmas, ang kapanganakan ni Jesus ay nagsisimbolo na ang tao naging Diyos. Ipinanganak ang Diyos sa mundo. Unto us a child is born. Sa ating ipinanganak ang batang sanggol. Unto us a son is given. Sa atin ibinigay ang malagong anak at ang kanyang paghahari, his government. Puntahan natin, kapatid. Puntahan natin. Isaiah chapter 9. Gusto kong nakikinig na rin lang kayo, lubos-lubusin nyo na. Dahil ang lahat ng ito ay kamalayan, kapatid. Ang bungo ni Satanas na binasag doon sa paanan ni Jesus ay nagsisimbolo ng kaisipan, kamalayan. So lahat ng labanan sa mundong ito ay ayon sa salita na naging kaisipan. So tingnan natin. Chapters 9 ng Isaiah, verse 6. Basahin ko po. Sapagkat sa atin ay pinanganak ng isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. A son. Sa King James
a child is born, but a son is given. Sa ibang child, sanggol, iba naman ang bata. Iba ang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. Yan nakalagay sa Tagalog. Tingnan niyo po ito. Kapag ibinigay na sa iyo ang anak, kailan maunawa natin na hindi ito binigay na katulad ng pagbibigay natin ng tao. Pag sinabing ibinigay, tinanggap ito. Pwede po i-alok, pero hindi tinanggap. Pag hindi po tinanggap, hindi po naibigay. Tingnan mo. For unto us a child is born. Whether you believe it or not, a child is born unto you. Ibig sabihin, maniwala ka man sa hindi, ang Diyos naging ikaw. Alam mo man o hindi. Nung dumating si Jesus, pinanganak lahat ng tao na pinanganak ng babae, larawan ng Diyos. Sa bahay bata ka pala ng iyong ina, nagliliwanag ka na ng liwanag ng Diyos. Dahil ang Diyos nakita nasa sinapupunan. Unto us a child is born. Unto us a son is given. Hindi po binigay ang sanggol. Sa ayaw mo man at sa gusto, alam mo man o hindi, nung ika'y binuntis ng nanay mo, ang Diyos nagkatawang tao sa loob ng sinapupunan ng nanay mo. Ikaw yun. Hindi mo nga alam. Ngunit nung lumaki ka na, kailangan tanggapin mo ang son. Dahil kapag hindi mo tinanggap na ikaw na ngayon ang buto at laman ng anak ng Diyos, hindi mo tinanggap ang son. Unto us a son is given. He is given. Ibinigay. Ngunit nasa iyo, ang nasa akin kung tanggapin mo. Pwede natin sabihin na given, na ibigay na. Hindi mo lang alam. And the government shall be upon his shoulder. Hindi mo lang alam. Ikaw na ang bossing sa mundong ito. Hindi mo alam. Dahil hindi mo tinanggap. Sa iyong kamalayan. Sa oras na magising ka at matanggap mo, makita, wow! Minana ko palang sanglibutan na ito. Hoy. Kahirapan. Halis! Makulit ang kahirapan, kapatid. Kung hindi mo palayas, hindi lalayas. Ibig sabihin, pag hindi mo pinalayas, hindi mo alam na ikaw ang bossing sa mundong ito. Kaya kailangan, sabi ni Jesus, pag sumampalataya ka sa pangalan ko, pag naniwala ka na ako na ngayon, ikaw, palayasin mo. Doon at kikita na tinanggap mo nga ang anak. Okay? Tingnan mo. Siya ito na naging ikaw. And the government shall be upon his shoulder. And his name, ito dito sa Tagalog. Pag sinabing pangalan, katauhan po. Ang kanyang katauhan na ikaw ay tatawaging kamangha-manghang tagapagpayo. Magaling tayo pumayo, pero puro bulastog. Kung matanggap mo na ikaw ng larawan ng anak, matindi ka magpayo, matindi ka magsalita,
Nung araw, malay man natin, tinan mo si Pastor Jack. Kayo, mga nagpipreach. 5 years ago, meron ba kayong ganung pananalita? Talk to me. Pero ngayon, pag nabasa mo, wow! Alam ko to. May pipreach ko to. Kaya ko to. Hindi ba? Pero nung araw, naalala ko, nag-preach ako doon sa isang Foursquare church. Sabi ng pastora, ano pinagsasabi niya? Hindi ko nangunawaan. Biro ang pastora. Ganun tayo noon. Pero ngayon, kita mo naman. Kaya nga, pinupursige ko na mag-live kayo. Mag-live, ha? Kasi habang nagla-live ka, kung talagang kilala mo, tinanggap mo ang anak, maya-maya makita mo, parang ayaw mo tumigil. Dahil dumadaloy ang wonderful counseling. Kamanga-manga ng mga payo, dumadaloy sa'yo. Sabi ni Ate Rica, sarap kasi, 5 minutes lang, naging 20 minutes. Ganun yan. Alright, so huwag tayo pagkatagal dito. Gusto ko lang makita ninyo. Okay? Ito, wonderful counselor, kamangha-manghang tagapagpayo, makapangyarihang Diyos. Talk to me. Pagdating sa reliyon, si Jesus to. Diyos to. Hindi ako yan. No. Basahin mo sa simula. Tinanggap mo ba ang anak? Pag tinanggap mo ang lalaking anak, yan ang sinasabing, joined unto the Lord. One spirit. Kaya nga ikaw din yan, nakapagpayo ka ng kamanga-manga. At ang kanyang pangalan, kanyang katauhan, tatawagin. Makapangyariang Diyos, walang hanggang Ama, ikaw din yun. Pangulo ng kapayapaan. Na, diniklara ito sa Isaiah, naganap ito noong Disyembre. Nung pinanganak si Jesus. Ikaw yun. Simbolo ng Diyos na sa lupa na tingnan mo kung paano. John chapter 1. Akalat ni Juan. Sana masundan niyo mga kapatid. Punta tayo, wala pa tayong sa mensahe natin, ha? Maya-maya lang, teka lang. Sabi dito, sa chapter 1, verse 14. Gusto ko masundan ninyo yung mga may problema, may sakit ang kamag-anak. Pakinggan mo ito. Pag nakuha mo ito at napalata ka, umano, pag sabi mo ng ganun, ang kamag-anak mo gumagaling. Ulitin ko. Pag natanggap mo ito, naangkin mo na ikaw ito, sino man ang ka-DNA mo, sino man kamag-anak mo kasambahay mo, sa oras na ito mismo, paniwalaan mo, pinagaling na. Lahat ng mahirap mong kamag-anak, sa oras na ito, kung tinanggap mo ito, lumayas ng kahirapan. Sa kasambahay mo, ha? Pero kung hindi mo mapaniwalaan, it's okay. Nagtiis ka. John chapter 1 verse 14. Sa King James Version, basahin ko po. And the Word, ang salita, was made flesh. Ginawa, nagsalaman. And dwelt among us, nanahan sa atin. And we beheld His glory. At nakita namin. Ang pagkakita namin, hindi paningin ng tao lamang. Dahil na sa harapan namin, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian dahil ang kanyang kabanalan. Mahawa kami sa oras na yan. Ang sabi sa King James Version, 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold! All things are become new.
Iba ang beholding. Nituro natin. Ito yung paningin ng puso. Paningin ng malinis. Maliwanag, hindi bulag na puso. Paningin na yung Espiritu. And we beheld His glory. The glory as of the only begotten of the Father. Full of grace and truth. Sabihin mo kasi Kristo yan. Pero sundan mo sa verse 15. Pinatotohanan siya ni Juan at sumigaw na nagsasabi, eto, yung aking sinasabi. He Juan, the greatest prophet of all time. Ang pumaritong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. Tingnan mo, si Juan de Bautista nagsabi nito. Alam mo yung salita ni Juan de Bautista? This is verse 15. Dahil propeta ito. Nangangahulugan na hindi siya makasali sa katauhan yun. Dahil bago papatayin si Kristo sa krus, pinugutan na ng ulo si Juan de Bautista. Hindi siya nakasali, kapatid, sa lahi ng huling Adan. Kaya sinabi ni Jesus, sa lahat ng ipinanganak ng babae, wala nang pinakadakila pa kundi si Juan de Bautista. Ngunit, ang pinakamaliit sa kaharian ng langit, lahi ni Jesus yun, ay higit kaysa kanya. Nakita mo ang humility ni Juan. Alam niya, propeta siya. Hindi niya bibitawan ng salita na gano'n. Kung hindi niya alam, paglinis lang ako ng daan mo, Lord. Pag nalinis ko na, hindi ko na aabuti yan ng ipanganak ulit. Ahalis ako. Matinding mga heroes. Ikaw nga si Juan de Bautista. Propeta ka, alam mo yun. Kaya nung pinugutan siya ng ulo, alam niya, ito na ako. Hanggang dito lang ako. Ngunit tingnan mo, pagkatapos sinabi ni Juan de Bautista sa verse 16, gusto ko sa King James Version, and of His fullness, secondary sayer, have all we received. Senderese. Mapapasigaw ka sa galak. And of His fullness, ang kapuspusan mismo nitong anak na ito, tinanggap namin. Tinanggap natin lahat. And grace for grace. Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. Now, dito tayo sisimula. May time pa ba tayo? Makinig mabuti, Kristiyano. Doon sa paraiso, hindi nakita ang fullness of God. Hindi. Only the breath of life. Ang breath of life, tinalo ni kamatayan. Ngunit dumating nagkatawang-tawang Diyos sa iyo at sa akin. Dahil hanggat hindi siya nagkatawang tao, kapatid, hindi makita, hindi ma-introduce ang fullness of God. Kung wala siyang katawan at hindi siya nakikita, hindi siya full God. Ulitin ko.
Hanggat sa mundong nakikita, ang Diyos ay walang katawan. Talo siya ng kamatayan. Hanggat ang katawan niya, hindi niya puspus, hindi niya lublub ng kanyang kapuspusan, tatalunin ka ng kamatayan. Ang kanyang kapuspusan ang ating tinanggap. Walang kapuspusan ng Diyos nung wala ka at wala ako. Wala. Dahil ang Ama na si Abba, na sinabi sa Romans chapter 8, we cry, Abba, Father, naganap lamang nung ang Diyos nagkatawang tao sa iyo at sa akin. Walang fullness of God. Sa langit, hindi mo makita ang fullness of God. Dito lang sa mundo, kapatid. Walang fullness of God kung wala ka o wala ako. Dahil ang Ama, kasiyahan ng Ama. Ulitin ko, ang anak po ay ang nakikita. Ang Ama, ang kanyang buhay sa loob. Kaya tinatawag ka anak dahil ikaw nakikitang siya. Pag hindi ganyan, walang fullness of the Godhead bodily. Dahil ang Ama ganito, sa oras na naging Ama siya, kasiyahan niya ng kapuspusan niya na isiwalat ng kanyang anak sa kanya nasasakupan. Kung hindi ka Ama, hindi mo alam. Pero kung Ama ka, alam mo tama yan. Pero kung irresponsable kang magulang, hindi mo maunawaan yan. Ang mga responsableng magulang, mga ama, ang lahat ng pinaghirapan nila para sa anak. Yan ang sinasabi sa Colosa chapter 2. Punta tayo. Huwag mong tawagin magmula sa gabing ito ang Diyos na Ama mo, kung hindi ganito ang pagkaunawa mo. Kailanman huwag mo tawagin ang Ama na Ama mo kung akala mo bibigyan ka lang niya barya-barya dahil Diyos siya, tao ka lamang. Walang ganyang Ama, walang ganyang magulang, kapatid. Wala. Baka hindi ka pa magulang, kaya ang tingin mo sa tatay mo ngayon ay ganito. Pag naging tatay ka, tandaan mo, ibang tatay. So, dulang itaya mo ang sarili mo. Huwag lang masagi ang anak mo. Sabi ko sa mga binata, hanggat buhay ako, dadaan ka sa lalaki bago ka makarating sa anak ko. Kung absent ako at kinusto ng anak ko, wala akong magawa. Pero hanggat nandito ako, tandaan, ikaw rin tatay, ganyan din. Di ba? Gusto mong anak mo mapabuti sa lahat ng oras. Ang hirap mo, hindi mahalaga. Basta pakinabangan ng anak mo ang lahat ng paghihirap mo. Ganyan ang Ama. Pag tinawag mong Ama namin, Aba, tandaan mo, ang kamalayan ng bungo ni Satanas, linisin mo
At isipin mo ang tinatawag mong ama. Ibinuhos niya ang buhay niya para sa iyo. Kaya pag humiling ka, may gusto ka ilapit sa ama, huwag mo tawaran ng pagiging ama niya. Huwag mong tingnan na anak-anakan ka lang. Kaya kasya ka na sa ganito, kasya ka na sa ganon. Mahirap lang kami. Wala kaming pinag-aralan. Tatay ko, ganyan lang. Nanay ko, ganyan lang. Paano naman ako makabili ng ganyan? Hindi nakabatay sa kanila, kapatid. Oo, sila din, ganon. Anak din sila, hindi nga lang nila alam. Ngayon alam mo, nakabatay sa pagiging anak mo ang lahat ng nasa mundo. Pinuwis niya ang buhay niya para sa iyo. He who did not spare his own son. Romans 8:32. Hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak na binigay niya sa iyo. Hindi ba niya maibigay ang lahat ng bagay kasama pa ang anak niya? Ikaw nga, bigay mo ang anak mo. Kung hindi mo maibigay ang mansion mo, o kaya sabihin mo, kunin mo na lang mansion ko, huwag na yung anak ko. Dahil mas mahalaga ang anak. Ganyan ka sa mata ng ama mo. Kaya dito sa Colossians chapter 2, si Jesus ito, si Kristo ito, na buhay mo. Wala ka na ibang buhay kundi si Kristo. In Him we live, in Him we walk. Sa Kanya tayo nabubuhay, sa Kanya tayo gumagalaw, kumikilos, at siya ang ating pagkatao. Si Kristo Jesus. Lahi tayo ng Diyos. Anak tayo. Dito sa mundo, pakinggan mo ito. Ang mga may buhay, Kristo. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Dito sa mundong ito, at ikaw ang Kristiyano, tumanggap kay Kristo, naganap ang kapuspusan ng Diyos. Sa mundong nakikita, kung walang anak ang Diyos, hindi siya kompleto. Kulang ang kanyang pagiging Diyos. Nausto lamang ang pagiging Diyos ng Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo dahil mayroon siyang anak na nakikita na may buhay Kristo, ikaw at ako. Kasiyahan ng Diyos na ibigay ang kanyang fullness, ang kanyang kapuspusan sa nakikita niyang anak. Yung buong paligid nanghimigati dahil hindi nila nakikita ang mga anak ng Diyos. Dahil ang bungo ni Satanas hanggang ngayon nariyan. Nang kaisipan ng sanglibutan na ito, na kami tao lamang, kami reliyoso na ganito, kami reliyon namin ganito. Kaya pag tumawag kami, Ama namin, sana po, bigyan mo kami ng araw-araw ng pagkain. Tapos na yung panalangin niya. Sabi ni Kristo, ang buong sanglibutan pinamana sa iyo. Ang kanyang pagka-Diyos mismo nasa iyo. Of His fullness have all we received. Tumawag ka na ba sa Diyos minsan? Hindi lang minsan. May sakit ang kamag-anak mo. Nasa hospital, may COVID. Ano ang tawag mo sa Ama? Ama namin na sa langit, pumarito ka na ba? No! Isaiah 9 verse 6. Ipatupad mo ang paghahari, pagkugobyerno sa mundo ng kamalayan at tutusan mo ang COVID. Kalamidad, sakit, sa pangalan sa katawan mo na si Kristo Jesus na lumayas. Dahil ang fullness of God
Ito ang buhay Diyos na kailanman hindi na pwedeng lapitan ni kamatayan. Dahil hindi ito hininga ng buhay lamang. Kapuspusan ito ng Diyos. Kaya wala ng paghahari ang kamatayan sa atin. Dahil ang Diyos naging kompleto na. Dati hindi. Kaya doon sa paraiso, tinalo si Adan ni kamatayan. Ngunit ngayon, kapuspusan ng Diyos ang nasa iyo. Hindi ka pa nilapitan ni kamatayan. Pag nakita ka niya, mula ng 2,000 years ago, lahat ng batang nasa kinapupunan, nagliliwanag ng Diyos. Kaya lahat ng paraan ng kamalayan kung paano i-abort, kung paano wag na magkaanak, dito sa Australia ayaw nila magkaanak, binata pa lang, pakapon na, dahil ayaw nila ng anak. Ito'y kamalayan ni Satanas. Kaya marami nakukunan, nagpapa-abort dahil ayaw na ayaw ng demonyo na lumabas ang umiilaw sa loob ng tiyan ng babae. Dahil madadagdagan naman ang fullness of God. Ngayon, narinig mo ito. Kilala mo ba sarili mo? Pwede mo ba tawagin ang Ama? Ama, Apa. Kamusta ka na? Sabi na, halika nga rito, yakap ka muna. Dodong, yakap ka muna yung daddy dito. Kondong ka nga muna kay daddy. Ano gusto mo? Gusto ko sana yan eh. Sabihin mo, ano ba? Ano ba gusto mo? Yan po. Ano pa? Ay, yun lang na muna. Ba't ka naiyoko mo? Ikaw nga ang magulang. Kaya mo ibigay. Higit pa sa iniisip niya. Tingnan mo kung di ka magalag. Sabihin mo, anak. Ano ba? Ano ba talaga gusto mo? Alin ba dyan? Turo mo. Eh, daddy, naiya ako eh. O, diba ganun? Ikaw naman? Ang biyada ka naman? Oo, tagal tayo hindi nagkita. Pero dito na si daddy eh. Dito na si papa. Sige na. Mamaya, sige ka, magbago isip ko. Sige na yan, sige na yan. Yan, kaya mo ba? Bigay sana niya. Ano ba yan? Eh, 40,000 daw yan eh. Di ba kailangan mo yan sa iyong module? Oh, daddy, kailangan ko yan. Mabilis yan, di ba? Mabilis yan. Oh, ang gigabyte yan, mga 200 eh. Ah? Oh, okay na. Eh, paano itong isa? Ito, baka gusto mo to. Ay, 45,000 naman yan, daddy. Eh, ano nga? 250 gigabytes naman. Ah. Ikaw nga magulang? Nagpakahirap ka? Para sarili mo, sa anak mo? Of His fullness of all we receive from grace to grace. Divine influence to divine influence. The fullness of the Godhead bodily. Nakikita! Ikaw yan! Kaya hindi natin natatanggap because ang buhay sa mundo, kapatid, puro kamalayan. Paniniwala, pananampalataya. Kung pananampalataya mo, na kaya ka ng bigyan ng araw-araw na bigas ng ama mo, yun lang ang kaya niyang ibigay. Lawak-lawakan mo ang gusto mo. Imposible! O, imposible. Sa'yo, hindi sa ama ko. Sobra niya akong mahal. Mas mahal niya ako sa sarili niya. Di ba? Namatay nga siya para sa akin. Kaya lumapit ka sa ama mo. Tunay na ama. Okay? Alam niyo yun. Alam mo naman ang daddy mo, papa mo. Eh, tutulak ng kariton. Alam mo na. Pero wala naman akong hanap buhay. Kundi si papa lang ang naghanap buhay para sa amin. Pero kailangan ko ng ganito eh.
So, pagdating ng papa mo, medyo papagod-pagod. Pa, kamusta ka na? Punas-punasan mo naman. Siyempre, love mo yung papa mo. Eh, kahit na ba magkakariton lang yun, magbabasura. Kumita naman siya ngayon ng mga 700 piso. Eh, kaya naman budgetin ng mama mo yung minsan 250 lang pagkasaya na sa maghapon. Dahil alam niya may project ka eh. Sabi ng papa mo, oh, nak, mukhang may kailangan ka. Oh, pa eh. Kailan alam ko, yan lang ang kaya mo. Sige lang anak, sabihin mo. Sabihin mo. Eh, kailangan ko na talaga pa ng computer eh. Siyempre, yung papa mo naman, hindi naman siya ganitong alam, no? Siyempre, nalulungkot, pero gusto niya ibigay sa'yo. Sabihin niya siya, tawag niya mama mo, mama, halika rito muna. Magkano na naipon mo dyan? Meron naman akong naipon dito dahil alam ko pambili ng anak mo eh. Magkano nga yan? 10,000 to. Anak, pwede na ba yan? Yung laptop ng 10,000, papa, makabili tayo po second hand. Second hand. Eh kung mayroon sana second hand na maayos-ayos, di yun na lang bilhin natin. Sa 10,000, malaki na yun. O nga pa. Di yun lang ang kaya naman ng papa mo eh. So hanap ka naman, di ba? Pero si Aba, ibang papa. Iba. Siya naglalang ng langit at lupa kung gaano kakamahal ng papa mo ngayon na tao lamang. Sobrang pagmamahal ni Aba sa'yo. Of His fullness. Ang kapuspusan niya mismo bilang Diyos binigay sa'yo. Ano pang hindi niya may bigay? Kaya pag tinawag natin uli, Our Father, tandaan mo. Mas mahal ka niya kaysa sarili niya. Ganyan ang Ama. Amen? Hallelujah. Father Almighty, salamat po. Aba, Daddy, tunay ka talagang magulang. Kaya sa gabing ito, salamat at lahat na nakinig ay wala ng duda na paniwalaan na ibigay mo lahat ng kailangan namin. Lahat ng higit pa sa maisip namin at mahiling. Dahil labis mo kami mahal. Dahil anak mo talaga kami. Lahat ng paghihirap ginawa mo para sa amin. Kaya hindi na kami magdududa. Imposible man sa mata namin noon. Imposible man sa mata ng sanglibutan. Maging ng aming kapatiran. Hindi na imposible sa amin. Ibibigay at bibigay. Dahil malinis ang aming layunin na mahawakan namin ito upang lalo pa lumiwanag ang iyong kaluwalhatian sa mundo ito. Salamat, Ama. Daddy, Aba, Almighty Great I Am. Salamat, Holy Spirit, Daddy, sa pagbigay mo ng mensahe nito. Salamat sa dugo mo, Kordero ng Diyos na nananalaytay sa aming mga ugat. Ikaw talaga ang aming buhay. Ang buhay ay nasa dugo. Ang dugo namin ay ikaw, dugo ng Kordero ng Diyos. Jesus Christ of Nazareth. Salamat po. I give you all the glory and the honor, Almighty Great I Am, Father, Son, and Holy Spirit. Sa pangalan namin katuloy na ikaw, kapuspusan mo, si Kristo Jesus. Amen. Angels of God again, we dispatch you guys in Jesus' mighty name. Go forth, do your job. Guys, medyo napahaba tayo, pero I hope you get something. Amen. Enjoy your evening. Bukas, maaaring hindi ako makapag-live dahil may trabaho ko. Sana naman magunahan kayo. Kita rin, mag-preach kayo. Ang laking pakinaban. Pastor John, ikaw naman bukas. Ate Sina, kung may time yan, magpipreach yan. Ate Ann namin, magpipreach yan kung may time. Okay? So, enjoy your evening, guys. Tandaan mo, anak ka. Anak ka talaga. Anak ka talaga. Kumanong ka sa daddy mo araw-gabi. Anak ka. Amen. Sabi mo, anak ako. Glory to God. Thank you, Father.